Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. So mag-update tayo no sa ating mga tanim din na mga kamatis kung saan 15 days na ang ulan mga ka-farmers. So yan, parang mga sakahan na ng palay. Kahit na ulan mga ka-farmers, nag-update din tayo kasi naawa na ako sa tanim ko. Pero wala tayong magawa mga ka-farmers kasi normal naman ang maulan. So yung mga kamatis natin maganda naman, pero ang iba'y nabali na sa tubig, na dilaw, ang iba hindi nakapag-survive kasi wala nang magagaling sa dalawang linggo na ang ulan. So may namamatay na din sa ating mga kamatis mga ka-farmers, estimated natin yung mga ganyan sa tubig nasa mga 1,000 pas na ata siguro sa tingin ko. Hindi sa ampalaya naman natin na dilaw lang, so ayos lang naman sa ampalaya. Sa talong natin mga nasa 3,000 na mga ka-farmers. So kung mga isang linggo kaya pa natin makapag-survive, pero mag 15 days na yun mga ka-farmers. So na video tayo pero na ulan pa din. So yan mga ka-farmers, so hindi na maaalis ang mga tubig dyan kahit may pa din yan palagi na lang parang may bukal. So kawawa ang mga tanim natin. So asahan natin to sa susunod na mga araw o linggo maging gold na uli ang presyo ng mga gulay. So kung meron lang tayong mga pananim na hindi nasalanta o na sira, alagaan lang natin kasi alam kong makakabawi dahil ang presyo ay tumaas din. So katulad sa atin mga ka-farmers, kahit sobrang bugbog to sa ulan, hindi ko to isusuko mga ka-farmers. So yung natira, alagaan ko to dahil alam ko na maging gold na ang presyo. So ngayon ang update natin sa ampalaya mga ka-farmers, 65 na ang farm gate. Sa talong ganun din, sa kamatis 75, sa sitaw natin mga ka-farmers nag 1-2 na to. So yan, kahit kunti na lang ang tira. Pipino dati ay 10 to 15 lang, ay ngayon mga ka-farmers na 400 na ang isang bundle. So 40 kilos 40 pesos per kilo. Sa kamatis naman mga ka-farmers, ito kaya pa to mga ka-farmers na mag-survive kahit may nalalanta, hindi nakapag-survive sa matinding ulan. Kahit na ulan mga ka-farmers, na video tayo yan. So galing kami sa ampalaya, hindi ka lang nakapag-video. Pati sili nating na panigang bis mga ka-farmers, nag-umpisa ng bunga, ang bali, marami nang babali at saka kasabil. So sa ating mga 4,000 plus sa siling sigang, may namatay siguro mga 500, ganyan ang stress. Sa bill naman natin ganoon din, mga 4,000 plus na sa 5,000. So yung mga tira mga ka-farmers, alam kong kaya pa din mag survive kung titigil ng ulan, pero magpatuloy mga ka-farmers, wala nang magagaling dyan. Tulad dito mga ka-farmers, yan, patay na dahil sa tubig mga ka-farmers. Wala ang naagos, parang may bukal sa ilalim. So pag huli pa natin to mga ka-farmers, late na yan. Maganda ito yan So yan, may mga bulaklak na ito, pero iwan ko kung makapag survive ba o malaglaglag. So kung meron man tayong mga ani din hindi na natin masabing marami dahil alam naman po natin 15 days old na ang ulan. Okay, so yun lang siguro ang mai-share at may update ko po sa inyo. So sa mga lahat na mahilig sa ganito usapin about farming, pakicheck na lang po ng ibang video natin kasi marami na po tayong mga video tutorial na makakatulong po sa inyo mga ka-farmers. Ayan may bunga na mga maliliit, may pailan-ilang bunga, pero marami din hindi nakapag-survive. Pero dito mataas mga ka-farmers, maganda. Pero yung mga ito danas tubig maraming nalalanta. Kaya nga sa mga farmers na katulad ko, laban lang. Kung may natitira sa mga pananim, huwag lang isuko kasi makakabawi din tayo. So ito mga ka-farmers, konti lang ang mga bungang nabuo dahil ito ibugbog palagi sa hangin at ulan. So buti nga dito banda mataas ng konti, kaya maraming hindi napinsala. So ang napinsala lang natin din yung mga ka-farmers na marami, yung talong natin nasa 15,000, parang nasa mga 3,000 ata na and then sa atin namang ampalaya, nasa mga 6,000 kapuno kapain,
nasa mga 500 plus siguro o mga 1,000 plus ba medyo stretch ng konti, pero yung iba hindi na pinsala sa tubig pero ang bunga lang, no, medyo ano siya dahil sa hampas ng malalakas na hangin. So yun lang siguro ang mai-share ko sa inyo at may update, no, sa ating farm to. So kararating lang po natin galing sa ating farm 1. So ngayon balik naman po tayo sa farm 1 dahil may pinupukusan tayong pinapagawa sa ating mga tauhan doon, yung talong nating nabunga, dahil maganda ang presyo. Yung mga lumang puno 13 months, 10 months, dahil may maraming mga bungang maliliit and then madamo, yun po ang ating balikan para matutukan natin mga ka-farmers 2 araw, and then balik naman po tayo kasi bukas mag-harvest tayo sa ampalaya pang 7 harvest. So ang ating mga ka-farmers, no, sa pang-anim na harvest ating ampalaya ay naka 2,080 tayo. So malaki po ang tinutubong harvest, no, kasi 1-2 lang tayo sa ating pang-5, pero sa ating pang-anim 2,080. So bukas mga ka-farmers, sa tingin ko parang mas lalo pang dadami, and then sa susunod parang bumaba dahil yung bunga na pwede i-harvest natin susunod na napinsala sa bagyo mga ka-farmers o malakas na hanging amihan. So ngayon init na naman, tapos wala lang mga 10 minutes ulan na naman. So ganun mga ka-farmers ang sitwasyon o lagay sa panahon dito, no, sa ating area. So yung ating demo, ito ang ating demong kamatis, yung bago ng Swiss, no. Ito po mga ka-farmers, iwan ko kung makapag-survive ba to. So sinadya ko itong itanim din ni banda sa itaas para makapag-survive, para makita natin ang bunga. Okay, ayan lang po. Okay, so sa inyong lahat, maraming salamat po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kung may mga katanungan po kayo, na po sa ating inbox. No? So kung may gusto kayong mapanood sa atin o ipapagawang video patungkol sa mga fertilizer, meron na po tayo sa pagtatanim, sa pagpupunla, sa pag-spray ng insecticide, fungicide. So sa mga baguhan, paki-check na lang po, no, kung hindi pa po ninyo nabisita at napanood ang mga video natin patungkol sa mga tutorial natin. So yun lang po siguro mga ka-farmers ang maiano ko po, no, sa inyo. So ito mga farmers, ito ang ating demo. Pagtanim natin dito mga ka-farmers, simula yung naitanim siya hanggang ngayon, parang napansin ko isang araw lang ang may init, pero sa gabi inulan siya. Simula umaga hanggang hapon, no, isang araw lang. So ito ay mag 3 linggo na, pero nako, ang ulan ay tuloy-tuloy. So 15 days. So kung walang ulan sa oras, sa gabi. So sa araw na yun may ulan. Pero yung 15 days mga ka-farmers, yung umulan, yung sa July 28 nag-umpisa hanggang ano na ta ngayon, parang 11 ata ngayon, 12. 11 ata ta ngayon, no, August 11. Tuloy-tuloy ang uwan mga ka-farmers. Kaya nga ang ating mga pananim na nababad sa tubig ay hindi nakapag-survive, stress at namamatay na. Okay, yun lang po. Bye-bye and God bless.